Mabuhay at magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang kalambag upang maghatid na naman sa inyo ng panibagong impormasyon at pag-usapan ang mga makabulahang topics na umikot sa ating daigdig. Ngunit bago po tayo magsimula, magpapakilala po muna kami ng aking mga kasama sa episode ngayon. Simulan po natin sa aming joyful, pogi at mabait na kuya, si Kuya Akim. Oh my God. Ako pala mauna yan. So, hello sa inyong lahat. No, ako po muli ang inyong lingkod. Tsaka ako din yung lingkod. No. Tawag neto, muli magbabalik. No, actually, parang ilang Sabado na rin tayo magkakasama. But still, nandyan pa rin kayo to support us. So, thank you so much. By the way, I'm your Kuya Akin from Kalambag, Kidapawan. Ayan, so, go ahead. Ikaw naman, Martina. Sa lahat ng nanonood. Hi everyone, I am Martina Nina Isabel V. Absent from Calambag National Capital Region. So, it's been long since nagkasama-sama ulit tayo sa very fun month. And also, as July ends, no, isang episode na lang yung natitira. I hope we all have a chance ulit na magkasama-sama during this live stream. Ikaw naman po, Ate Rhea. Ayan, maraming salamat Martina. So ayan, 'di ba? Pansin natin parang every Sabado tayo magkakasama-sama kay ni Kuya Roger, ni Elisha, ni Kuya Akim at ni Martina. So ayan, good day and good afternoon to each and everyone, especially sa mga manonood natin ngayon, sa mga avid fans ng team ng Kalambag. Hello, I am Rhea Chris Caritan and I'm from Team Kidapawan. So ikaw naman, Kuya. So, ayan po, ako po si Roger Hugatan Jr. Ako po ay galing sa Lakas Community, dito po mismo sa Region 3, matatagpuan sa Zambales. Ako po ngayon ay kasama sa Kalambag na episode ay International Friendship Day. So, enjoy po sa panonood at subaybayan niyo po itong aming episode. At ako naman po si Elisha Jimmy Gallego mula din po sa Kalambag, NCR. Bago po tayo magsimula sa ating topic nga na i-celebrate ang International Friendship Day, Ate Rhea, ano kaya ang nangyari last episode? So last episode, mahaba-haba yung naging talakayan natin patungkol sa self-care. Marami tayong napag-usapan patungkol sa kanya personal na pangangalaga sa ating katawan, hindi lang sa physical, pati na rin sa emotional, pati na sa iba't ibang aspeto ng ating katawan. So ayun, marami tayong naging kwentuhan, mga chikahan na talagang tagos na tagos ating mga personal experiences at marami tayong mga tips na naibahagi sa ating mga manunood at especially sa atin mga magkakasama during that live. And marami din tayo, so I hope next Sabado magkakasama na naman tayo and marami pa tayong ma-share especially sa episode na ito. So ayun, Elisha, thank you. Ayan, thank you po Ate Rhea. Napag-usapan din po natin last episode na may naranasan tayong mga challenges, no? Tapos napag-usapan natin kung paano tayo nag-cope up, paano natin hinahango ang sarili natin, parang gano'n. And syempre, hindi mawawala dyan yung mga moral support natin, no? Yung mga sister natin, pero hindi natin kadugo. Sister, brother, gano'n. Ayun po ang ating mga kaibigan na ating pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan pa natin ngayon ay ang International Friendship Day na sineselebrate ngayong July. Tanong ko nga pala sa inyo, ano ba ang katangian ng isang tunay na kaibigan para sa inyo? Ikaw po, Ate Martina. Thank you no sa ano nga ba ang tunay na katangian ng kaibigan? Well, actually, to explain it in shorter terms, wala namang exact definition para masabi nating tunay, mabuti, at mapagmahal na kaibigan ng ating kaibigan. Though nag-reflect yun sa actions nila and how they support us, meron pa rin tayong certain traits na hinahanap sa mga kaibigan natin or if we are having a new friend. For me siguro, no, ang pinaka
nakikita ko talaga sa mga friends ko, like, yes, I have a circle of friends, so meron talaga silang traits na nagkakapare-parehas, which is, it represents na kung bakit ko sila naging kaibigan. Well, I think they are all supporting, no, na lahat naman ng friends na hinahanap ng lahat is, naghahanap tayo ng supporting friend, yung nasa side natin every time, but at the same time, kino-correct tayo sa mga pagkakamali natin. Because sabi nga nila, a true friend daw is sasabihin kung ano yung pagkakamali mo so you can change it at para makapagbago ka sa mga maling ginagawa mong bagay. But as they support you, no, nabuboost nila yung confidence mo kasi they talk more positively than negative. So I think a good friend, yung mga laging nasa tabi natin, even na nasa down moments tayo ng buhay natin. Kasi it is not just about the happy moments na meron tayo sa buhay, meron talaga tayong mga malulungkot na part sa ating buhay. Tama po ba ako, Kuya Akin? Of course naman, no? Talagang gusto talaga kitang singitan, Martina. No, alam mo, Martina, kasi especially sa lahat, no, talagang we are just sometimes kasi we are looking for a friend that is happy, fun, ganon. Yung parang inisip natin puro kaligayahan, but we didn't think about kung what if dumating yung worst. Sabi nga nila for better and for worse nga. So, kumbaga, di ba may mga trends tayo ng mga best friend, BFF, kasi nga same kayo ng vibes, same kayo ng kahiligan, oo, parang ang dami yung similarities, magkakapareha kayo ng mga, kumbaga, iniidolo, yung ginugusto sa buhay, but for me kasi when it comes sa true friend, no, he always in my side, no, for better and for worse. Sabi ni Martina kanina na talagang nariyan siya palagi despite na masaya ka sa kalungkutan man is nadamayan ka niya, ganon. So, yun para sa akin na kasi nga, di ba, yun talaga yung katangian para sa akin na kailangan natin as syempre di naman maiwasan na may mga conflicts, no, but as well as you can resolve it as long as, kumbaga, ma-resolve din siya, no? Hindi naman sabihin na agad-agad friendship over ganun. Talagang dumadaan na lahat ng friendship sa ganyan mga bagay. But in the end, no, your relationship as a friend will still remain pa rin, no? For better and for worse. Ayan, I think, no, I think my idea din si Rhea. So, take it away na. Mm-mm. Ayan, thank you, Kuya Akim. So for me, no, let's dig in sa thought na you're not looking for a friend. Yung talagang literal na hinahanap mo. Kasi yung totoong friend is just come. Dadating lang yan genuinely sa buhay natin. Hindi natin asahan na yung iba nga, yung first impression natin sa kanila noon is parang hindi ko magiging parang hindi ko magiging kabati dito kasi yung pero time flies so fast, 'di ba? Yung inaakala mong hindi mo magiging kabati, eventually nagiging friend mo. Hindi lang friend, naging best friend mo pa. So for me, yung trait na dapat nasa isang kaibigan is yung parang it is a reflection sa yung meron sa yung yung traits mo dapat nandoon din sa traits ng isang kaibigan kasi let's just say yung kaibigan mo is parang kasi yung nakaka-epekto kasi yung nasa environment mo. So dapat piliin mo yung sino yung good for you and yung talagang kabati mo sa lahat ng bagay. Pero hindi naman talaga lahat, 'di ba? Pero at least yung bonding moments ninyo is hindi siya awkward, nalilingat yung landas ninyo, yung interest ninyo. Ayun, so sabi nga ni Kuya Akil at ni Martina, yung friend natin is not just for happy moments. Nandun sila, matitas mo talaga yung totoong friend na kung totoo ba siya or hindi kapag nasa mga down moments mo is nandyan siya. So I have that one friend and shout out to Miss Giselle Painado, yung best friend ko. And I am happy na kahit hindi kami same ng grade level, hindi kami same ng school. Kapag nakikita kayo, hindi naman kayo every time nakikita, pero kapag nakikita kayo, parang palagi kayo nakita, walang gap, 'di ba? Walang gap. Kapag totoong friend mo talaga, yung nakakasama mo, talagang totoo talaga. Hindi mo nakakalimutan
at hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa kung tinatrato mo ng totoo yung talagang mga kaibigan. So ayun, feel ko may maisi-share si Ayun, paano ba yung umpisa tong kwento na to? Una-una, yun nga, sabi ni Kuya Aki, ni Ate Rhea, ni Ate Martina, at ni Elisha na, paano ba ang katangian ng yung tunay na kaibigan? Una-una is, yun nga, sabi nila, hindi mo hinahanap yung kaibigan. Kumbaga, yung kaibigan mo ang lalapit sa'yo. Kasi nangyari to nung elementary ako, wala akong masyadong kaibigan. Kumbaga, kaklase ko lang, pero kaklase ko sila pero parang iba yung turing nila sa akin. Ibig sabihin nun, hindi hindi bilong yung pagkatao ko sa kanila kasi iba yung lahi nila eh. Kumbaga, sila unat o Aita is ibig sabihin pag Aita ka, hindi ka na pwede magkaroon ng kaibigan na unat. So pagdating dito sa amin sa community, halos lahat sila parang kaibigan yung turing sa akin pero nung unang dating ko kasi dito is nanibago sila na ay parang hindi namin kilala. Pero nung magkakasama na kami is parang halos lahat sila kakilala ko. Parang ngayong araw lang tapos kinabukasan. Pero may mga kaibigan talaga akong pili lang. Pero hindi naman sobrang daming kaibigan. Kumbaga sila lang talaga yung mga sumusuporta, ganun. Yung kahit walang banding, andun sila. Yung kahit walang-wala ka, andun sila. Kumbaga kwentuhan lang yung importante tapos kumustahan kung ano na ba talaga yung lagay ng buhay. Then, after noon, bago ko mag-grade 10, magkakahiwalay kami ng school. So, yung iba, pumunta ng ibang school. Ako naman, nag-stay lang ako dito. Tapos sila, pumunta na ng labas. Di, may bagong kaibigan na naman ulit ako. Ibig sabihin noon, napalitan na naman yung kaibigan ko. Pero, yung una kong kaibigan, hindi ko yung napapalitan kasi sila yung una-una ko nakilala nung pagdating ko dito. Kasi, nung elementary ko kasi, wala akong nakilala. Kumbaga, Tori sa akin ng mga klase ko dati, kaaway. Kasi nga, iba yung lahi ko, ay tanga ako. Pero, pagdating ng panahon, na-realize ko na, hindi pala ako yung dapat lumapit sa kanila. Kumbaga, yung, yung taong susuporta sa iyo at magbibigay ng magandang pakikitungo sa iyo, yun talaga yung magiging tunay mong kaibigan. At ang kaibigan, hindi dapat natin pili-pili. Kumbaga, sa pakikitungo lang dapat yan eh. Kasi meron tayong kaibigan na hindi natin hindi natin matatandaan yung ugali or kasi pabago-bago rin minsan yung ugali ng tao. Kumbaga, yung kaibigan, dapat kahit anong mangyari, huwag rin kaaway. Kasi mahirap magkaroon ng kaaway na kaibigan. Kasi siya yung magiging mortal mong kaaway. Kasi kaibigan mo siya, ibig sabihin, alam na alam mo yung ugali niya. So, yun lang yung paano yung mabuti kaibigan ng is yung wala. Basta kaibigan mo lang siya. Ayan, no? Ayan. Go, Elisha. Sige. Nakagawan pa tayo ng... Ayan, Mm. sige. Sige pa. Ayan, no? Tama po yung mga sinasabi niya. Yung tunay na kaibigan, hindi mo sila pipiliin. Sila yung tipong bigla na lang pupunta sa buhay mo na, hala, same vibes tayo. Hala, parang, by the time passes nga, you instantly click with them na nga. And iba, I just want to add na iba ang tunay na kaibigan sa kaibigan lamang. Kasi yung tunay na kaibigan, yun yung tao na kahit iba na kayo ng path na tinake sa buhay. For example, iba ng school, iba ng course, iba ng grade level, ganun. Sila yung, kahit hindi kayo nagko-communicate, pag nakita kayo, kagaya na sabi ni Ate Rhea, pag nakita kayo, parang walang nangyari. Parang lagi kayo nakikita everyday. You're comfortable with sharing with each other, no? Pero, ang tanong ko lang po, paano nyo po ipagdiriwang ang International Friendship Day kasama ang iyong mga kaibigan ngayong taon? Ikaw po, Ate Rhea. So, ayun. So, hindi ko sasabihin na talagang that day is magsa-celebrate kami. Kasi
interaction namin is such a wonderful moment for us. Para siyang International Day. International Mm-mm. friends. Hindi namin parang for compliance International Friendship Day ngayon, dapat mag-celebrate tayo. Hindi. So, marami kaming pinag-uusapan, hindi namin pinagpapanuhan, parang just go with the flow kami kasi parang win yung maging banding nyo. Tapos parang hindi scripted, parang ganun kapag pag bakante yung isa Oo. sa amin, kasi mga college na kasi. So, ayun, baka ngayon, kung Bisaya ka, bakante ka karondayan na yung si Kuya Akin, yung tatanungin ganun, bakante ka karonday, kung ganyan sa Bisaya, kapag you're just asking for her vacancies or for his vacancies. So, ayan. Makikita kami sa town, ganun, kakain, mag-uusapan, tapos uuwi na. Parang ganun lang. Kasi kapag pinagplaplanuhan kasi yung mga bagay-bagay, hindi natutuloy. Hindi natutuloy yung mga So, ayun. Sa mga friends ko, at especially sa sarili ko din, tinuturing kong friend yung sarili ko. Sometimes, kapag hindi sila bakante, so ayun, I will treat my sa lang kami nagluluto kami ng mga pika-pika, tapos chikahan, tapos nanonood ng mga movies. Mga movies na patok ngayon, yung talagang makaka-relate kami as friends, ganun. So, ayun, ginugulo namin yung time sa bonding namin magkakaibigan. Kasi yung time ngayon parang hirap ibalik kapag pag nasasayang na. So, ayun, we always cherish every moment kapag magkasama kami magkakaibigan. So, Ayan. tungkol sa part po sa celebrate yung International Day. Gaya nyo rin po, no, Ate Reyes, hindi naman po talaga kami like naglalaan ng one particular time like this friendship day or yung lalo na nga ngayon July, no, sineselebrate yung friendship day. Hindi naman siguro talaga kami as in nag-celebrate sa one point lang ng life namin. But yung gaya nga din po ng na-share ninyo, no, na yung mga pagsasama-sama na kahit na every lunch break kasi nga parang gaya po ng mangyayari this school year is hiwa-hiwalay kami ng section. So, yun po yung magiging big adjustments, no? Pero dapat po siguro, no, yung mga free time, ganun po, gaya din po ng nasabi ninyo, is ganun din po yung parang magiging interaction ko with friends. So, Friendship Day po, though we celebrate it or nagbibigay po tayo ng one exact date para mapahalagahan yung mga nako-contribute ng mga kaibigan natin sa atin para mag-grow tayo bilang tao. Pero siguro po no na ang masasabi ko po talaga is everyday dapat po chine-cherish po yon yung mga time na magkakasama kayo kasi habang tumatanda kayo lumiliit yung chances na magkakasama kayo kasi hindi maiiwasang magkakaiba ng school, section, or iba-iba na yung magiging plans kasi eventually kailangan na din natin lumabas sa sarili natin na kailangan din natin mag-grow as an individual at makilala kung sino nga ba tayo and also hindi din umiikot yung buhay natin just with them. We also need to socialize. But even though ganon, let's find a way na makapaghanap tayo ng time na makapag-cope up sa kanila, na mag-share ng iba't ibang stories sa kanila kasi sila yung nasa tabi natin sa mga times na hindi pa natin alam or nangangapa pa tayo sa kung ano nga ba tayo bilang tao nung hindi pa natin nare-realize na ay kaya ko pala to or minsan sila pa yung nakakatulong sa atin na ma-realize yung mga bagay na yun. So even na magkahiwa-hiwalay man let us always spare some time to our friends na naging totoo sa tabi natin every time. So this friendship day I hope na everyone is they will cherish their friends, hindi lang yung friends, pati din yung mga parents natin na tinuturing natin as our best friends. And gaya nga din ang sinabi ni Ate Rhea kanina, yung sarili natin is one of our friends din. So, yun po, Kuya Akib. Ikaw po, ano naman po bang insights mo about dito? Ayun.
Ay, nako, totoo, sinamiss ko talaga si Meryl. No, si Meryl talaga, no, kumbaga, she's a kind of friend na even iba kami ng school, but we have same passion, no, in kasi leadership and kumbaga, we chose to stay in Calambag kasi nga, di ba, kasi nga, ito yung passion namin, ganun, and kumbaga, ito yung parang pagkakapareho namin dalawa. Tapos, every time, of course, no, yung sabi niya kanina na walang specific day talaga yan. Kasi nga, every time na magkita kami, of course, ni Meryl, ay, naku, ang daming chika namin. Oo. Basta kung saan sana naaabot, secret amin na lang yun. Amin na lang yung cheka na yun. Kaya nga, di ba, tawag natin, yung friends talaga na, yung sabi ko kanina, sabi ni Martina na for better and for worse. Kasi si Meryl kasi, she's a kind of friend na one call away na, "Day, nagud ko'y problema, day." So, it means may problema ako, then agad na response yan na, "Sige, i-voicemail mo lang." Ayun, through voicemail na kami na nagkakausap, ayan. So, ayun, parang gano'n yung mga bonding naming dalawa. Tapos every time na pumupunta sila minsan dito sa Kitawan, I think ito yung parang medyo kasi si Meryl kasi nasa pa kasi siya 'no, nasa OJT pa siya ngayon. So hopefully magkita kami with Ma'am Cha at saka sa ibang mga staffs ng Inat Philippines. They come here in Kidapawan City. So ayun, nakakatuwa lang 'no, kasi nga tawag nito, hanggang ngayon our friendship will remain same pa rin yung totohanan namin, and yun yung way to celebrate our friendship din. Ayun, having fun with him, her, oo, tapos tawag nito, of course, magyayaya pa yun ng McDo, 'no? Pero bonus na lang yung McDo, oo. Then ayun, chika-chika gano'n. Parang yun yung usual namin. Basta sa akin, one of my true friend talaga 'no, despite na malayo siya, is talagang si Meryl, 'no? So, yun yung gusto namin na to celebrate na yung parang celebration na ayun, every day is a friendship day, oo nga, 'no? So, ayan, baka may gustong i-share si Roger na paano mo sine-celebrate yung International Friendship Day mo with your friend? Um, Mag-off ako ng camera kasi kailangan ko ilapit tong boses ko at umuulan kasi maingay sa bubungan. So ayun, paano ba namin i-celebrate yung International Friendship Day? Unang-una, kapag magkikita kaming apat, bali apat lang kami magkakaibigan eh. Nung simula grade 7 hanggang gumraduate kami ng grade 10, kami pa rin yung magkakaibigang apat kahit madalas mag-aaway. Hmm, Paano ba namin celebrate? Ganito, kapag umuwi sila yung dalawa kasi, habang walang pasok, nagtatrabaho sila sa motor shop. Doon sila nagtatrabaho yung dalawa. Kadalasan, doon kami nagkikita-kita ng apat. Yung isa naman, mm. nag-aaral sa Lyceum. Kumbaga, hindi kami magkakaparehas ng tinahak na kurso na kinuha dahil nagkataon nga ng pandemic. Kaya ayun, ganun yung nangyari. Kapag nagkikita kaming apat, kadalasan, ginagawa namin is palakasan magkape. Yun. Palakasan talaga Mm. magkape kasi tawag doon na challenge namin yung isa't isa na kung sino ba sa amin yung termos ang lalamunan. Kumbaga, kape lang talaga yung gusto namin. Kwentuhan, tapos madalas kanya-kanya kaming usapan eh. Minsan yung dalawa usap patungkol sa motor, yung dalawa naman nag-uusap patungkol sa mga partner nila. Siyempre, kami naman yung kasama kong nag-aaral din sa Lyceum. Nag-usap kami patungkol sa pag-aaral namin. At dalawa naman sa motor. Ade, nagkakagulo na. So, sobrang ingay nga, pinapagalitan na kami ng kapitbahay. Tapos Mm. after nun, pag hindi naman kami kakasama at nagkikita kami sa shop, pagdating naman doon, libre ng isa yung buko juice. Kahit doon, tapos kwentuhan din ulit. Motor na naman yung pag-uusapan. So, ayun. Pero kadalasan kasi pag sa birthday yan, doon namin pinag-uusapan yung kwentong Mm. buhay namin. Mm. Pagdating nung grade 10 kasi, ang kadalasan ginagawa namin talaga dati, gala lang eh. Maligo sa ilog, pumunta ng bundok, kahit saan, basta makakasama kaming apat. Sa birthday yan, kasi tawag doon hamunan pagdating sa pagkain, kung sino daw yung malakas kumain. Eh siyempre, una-una, hiya muna, tapos pag nauna yung isa, ayun, santok lahat.
Tapos patinigan pa kung sino yung mabilis kumain ng ng lumpia. Tapos yung isa naman sisigaw yung pangalan, no, di nakakaya na lahat, di yun. Yun lang yung Mm-mm. celebration namin na ng pagkakaibigan namin. Hanggang ngayon, Ah, ganun pa rin ginagawa namin palakas sa magkape. mm. So You yun know na what, yung mga Elisha? sa inyo. You know what, Elisha, no? Parang naalala ko tuloy, hindi lang yung competition na paramihan ng kung sino yung thermos ang lalamunan. Siguro maybe I think sino yung maunang magpapalpitate. Kasi kape, di ba? No? Then paramihan na inom ng kape. Oh my God, mga ilang baso pa itong naiinom nila. Kasi very, ako nga, di ba, naalala ko yung uminom ako ng kape that time. Sinabay ko yung twin pack talaga yung dalawa. Sinabay ko sa isang baso din. After that, pumasok ko ng exam. Anong nangyari? Nahilo ang lola mo. Ayun, so, ay, grabe kayo, Roger. Parang typical na usapang lalaki talaga na yung mga ganun. So, ikaw naman, Elisha, baka may gusto kang i-share kasi alam kong tawang-tawa ka dyan kanina, Elisha, no? We have same feelings, Ayun right? nga po eh. Kung kila Kuya Roger po, palakasan uminom ng kape. Sa amin po, palakasan uminom ng milk tea. Nung, Ay, yayaman niyo pala. hindi po, paano ko ba? Parang yung sa kanto ng milk tea lang dati nung elementary, ayun, yung circle of friends ko po nung elementary ko. Lagi po kami milk tea after class. Tapos, kung sino pinakamaraming, let's say, sino pinakamaraming nainom, yun Oo. yung panalo. Tapos hindi siya magbabayad the Oh. next na pupunta po kami. So, ayun, yun, naalala ko lang. And siguro, ayun, sasagutin ko na rin yung question kanina, no? Mm. Siguro ako, isi-celebrate ko ang International Friendship Day ko with Mm. my friends, of course. Normal day lang. Kasi, yung mga friends ko talaga from elementary, magkakahiwalay na po kami ngayon. So, hindi kami Oh. masyadong nag-uusap, hindi kami Mm. masyadong nagkikita-kita. Banding. Pero, yeah. Pero, ayun, siguro, we make time for each other. Parang, let's say, once a month. Ay, hindi naman once a month. Mga twice a month, ganun. Kasi sobrang busy na eh. So, Oo. ayun. Tsaka yung sa kwento mo, si Ate Meryl. Miss ko mo si Ate Meryl. Ayun. Ah, It proves na pati sa Kalambag, nagkakaroon na rin tayo ng friendship, no? Tapos, di ba? Tapos nagkakaroon din tayo ng chemistry. So, ayun po. mm. Ayun, no? Marami tayong Ayun. mga, Mm. Pero in sige fairness to Kuya Elisha, Kim, gusto go kong ahead. gusto kong gusto kong malaman, Elisha, ilang cups o ano ba yung measurement ng milk tea ang nauubos mo that time? Curious ako. Um, dati po mga, 2, gano'n. 2 na So, medium na, Oo. order. Mga Ayun lang medium po kaya ata ko. nasa 200 tayo millimeter. Oo. So go ahead. Curious lang ako. Ayun, no. Mm. Nagkakaroon nga, na-mention po natin na merong naghihiwalay yung mga friends, of course. Mm. Tanong ko lang po, ano ang pinaka-challenging na karanasan mo kasama ang iyong mga kaibigan at paano niyo po ito nalampasan? Sige po, Kuya Roger, mauna na po kayo. Ako ba mauna? Sige, ito yung pinaka-challenging sa amin yung pagdating sa pagmamaneho ng kasi nung dito sa amin yung grade 10 namin, merong sa TLE, di ba? Kailangan mo ito doon, no? Mag-drive ng ng pang farm. Pinag-drive kami ng teacher namin ng tawag doon, tractor, tama ba 'yung tractor? Eh yung sa amin may karanasan na mag-drive ng tractor, tapos yung ito akong kasama, kinakabahan din ako na pagkatapos nila ng tatlo, ako yung nag-drive. Tapos sinamahan ako ng isang kaibigan ko. Eh di yung pagda-drive ko, kasi hindi ko masyado marunong mag-drive sa mga ganun eh. Munti kang bumangga doon sa bahay ng lolo ko, di tawanan yung tatlo, di ako naman yun, hiyang-hiya kasi nga, yung dalawa na kaya nila, tapos samantala ako munti kang pang bumangga doon sa bahay ng lolo ko.
yung pinaka talaga sa amin is yung sa pagpili namin ng ano ng kurso. Kasi ang gusto talaga namin apat, doon kami sa ano, isang school. Eh kaso sabi ko sa kanila, paano naman kako yung ano, di alangan iiwan natin yung ano, yung school natin. Eh ayun, nagpasya yung dalawa na magsama sila tapos yung isa naman magkasama kami. Pero nung pagdating na nung college, ayun din nagkawatak-watak. Pero yung isa sa amin nahiwalay siya nung magkaroon siya ng nung nagkasawa na siya. Pero kaibigan pa namin siya hanggang ngayon, magkakasama pa rin kami. Yun yung pinaka-challenging sa amin kasi may asawa na siya. Kumbaga yung banding sana namin na ayun maggala-gala sana hindi na natutuloy kahit yung ilog man sana. Ang nangyayari doon naging drawing. Pero okay lang yun kasi naiintindihan namin yung mga kailangan nilang unahin lalo na sa buhay nila eh. Pero pero ang masasabi ko lang sa kanila, sila talaga yung pinakamabuting kaibigan kasi kahit madalas kasi ano, nasisiraan kami ng motor, kumbaga pag once tinawagan namin sila o message ay pupunta talaga sila kahit umuulan. Yun talaga yung pinakaano sa kanila, yung kumbaga hindi nila iwan yung kaibigan nila na masisiraan or nahihirapan. Kumbaga gusto nila sabay-sabay kami pero ayun, hindi kami nagkasabay-sabay. Yung isa nag-asawa. Hindi joke lang. Mm-mm. Kung nakapanood mo to, joke lang to. Siyempre, Ah, masaya naman ako sa'yo ngayon at may nakakasama ka na kahit kailan madalas yung nagkakasama. Yung doon na tayo balik sa pinaka sa amin yung pagpili talaga ng kurso nga. Yung isa sa amin, ah, parang gusto niya na magtrabaho. Siyempre, mm, gusto namin siyang pilitin mag-aral. Kumbaga, gusto namin yung makapagtapos lahat kami ng college. Pero, ang nangyari, sinuporta na lang namin sa gusto niya. Kaibigan pa rin turing namin sa kanya. mm. Yun lang. Oo. Ayan, no? Parang kanina habang nagme-mention si Roger tungkol sa nag-asawa, parang ewan ko sa reaction ni Martina, no? Parang magkaiba yung reaction niya sa aming tatlo. Kasi kami tatlo medyo, ano yun, medyo napangiti, ganun. Pero si Martina parang, sana all, parang ganun yung reaction niya. So, sige na, thank you so much, Roger. Ganun talaga na sa mga friendship, may mga challenge talaga nakakaharap, ganun, in despite of your friendship. Kasi sa amin ni Meryl, no, parang never kaming in our life dalawa, never kaming nagkaroon ng idea na magkaiba kami. Oo. Although, yung ano yung presidential election, magkaiba kami ng binoto, oo. But still, our friendship remains. So, hindi na kami yung tawag natin. Hindi, ganito, ganyan, tutsutsu. Tapos, syempre, rason mo yan. May rason din ako. So, ayun, parang ano, we really understand each other and we accept each other despite of our differences. Kumbaga, doon talaga kami ni Mel kasi si Mel talaga tawag nito. Isa sa pinaka-true friend ko talaga ako, si Mary. Then tapos niya, no, especially sa Kalambag, medyo natatawa sometimes, if may desisyonan, dahil kung go ka, it means, go ako kapag go din siya. So sabi ko rin, ako rin, go ako basta okay ka. O parang ganon. So, parang nagsasalitan lang. So, ayun, yung parang ganon na tawag nito yung parang ayun, yung chemistry talaga namin ni Meryl is ewan ko ba, parang hindi talaga kami nagtatalo sa isang bagay kasi kung ano yung gusto niya, yun din niya. Parang nagkakaintindihan talaga kami. Especially in ano in, of course, yung during the time namin as SSLG Federation, no? Kasi nga, di ba, may mga times nga may lakad si Meryl, kumbaga may ibang event si Meryl, tapos may ibang event din ako, but we support each other. So, yun yung ano, maganda sa isang friendship, no? And, of course, I share this yung ano, during election sa campus namin, oo. Kasi I don't know kasi na ano, I don't know kung sino yung pagkakatiwalaan ko, sino yung masasharean ko. Kasi that time kasi, grabe yung, parang I consider this as one of the worst election, sa worst campus election na na-experience ko in my entire life as a student leader, na talagang ang daming controversies. Di pa nga ako tumakbo, may issue na ako. May mga agam-agam na, parang national election na ata yung tinakbuhan ko. Napaisa ko ganun. Grabe yung mental health ko that
time, I don't know kung sino yung sasabihan ko, sino yung pagkakatiwalaan ko, but naalala ko si Meryl. Oo, si Meryl. Then that time, so, ayun. Then, okay kami ni Meryl. Then, tinulungan niya ako to survive my mental health. Then, that's it. Ganun kami ni Meryl ka-close. Oo. So, yun yung mga ano namin ni Meryl, yung mga tawag natin. Yung ano namin na despite na ang daming challenges in life, no, personal man yan o ano ba, at least we support each other. Parang yung sa kanta ng Twice, if sino ba yung mga K-pop fan dito, oo. Yung kanta ng Twice na Feel Special, if you could remember that song na it talks about friendship for better or worse. Makita nyo sa music video doon na ano, na kasi medyo logical yung ano na music video pero panoorin nyo na lang na parang parang despite of for better and for worse is nandun talaga sila they ano kumbaga they support each other so parang ganun kami ni Meryl oh. Ayan so na-miss ka kita Meryl sorry ayan so si Martina kasi minention ko siya kanina no iba yung reaction niya I think gusto niya i-defend sarili niya charot lang sige go Martina. Siguro po, no, hindi, nagulat lang po ko or ano po kasi, gaya nga ng sabi nila, wag daw maniniwala sa nakikita sa social media. So, hindi totoo yung nakita ni Kuya Akim kanina. Ibang reaction yun. So, siguro po, no, yung sa friendship po namin, we're a big friend group po kasi. 7 po kami. So, sa iba siguro hindi pa yun malaki. But, it's, ano na eh, 7 na kami malaki. So, minsan talaga, there are doubts na siguro mahirap i-maintain yung friendship na yun. So, about no sa pinaka-challenging na karanasan, kasama yung mga kaibigan namin or yung mga challenging na parts na nakaharap namin all throughout our friendship. Kasi sa totoo talaga niyan is we're two different friend group nung grade 7 when we entered. May mga galing kabilang section, elementary kami. Though, particularly magkakakilala na kami is hindi naman kami ganun ka-close. So, gaya nga ng sabi na ni Ate Rhea kanina, na hindi mo din minsan marirealize na magiging kaibigan mo yung minsan nakakasalubong mo lang sa campus o kaya yung mga tao na minsan naiinis ka, yun pala yung pinaka-compatible na magiging friend mo. So, ano po kasi, nung grade 7 kami, parang like nasanay kami na magkakaklase kami. Same schedule, same vacant, kung kailan libre. So, parang na-shock talaga kami like pag-enter namin ng grade 8. Kasi doon namin na-realize na not all the times is magkakasama kami. Though na-accept naman namin yun, pero syempre no, minor adjustments talaga yun na kapag may vac, dahil nga 3 different sections kami. So, kunwari, vacant ang isa, maiinggit yung nasa loob ng room, lumalabas sila CR, tapos bag nila nasa loob. Tapos nandun sila, nakikikain sila habang kumakain kaming may vacant. So, yun, yung parang, hindi naman siguro cutting yun. Kasi yung bag nila nasa loob naman eh. So, yun. So, siguro minor adjustment talaga sa amin yung yung nasanay kami na magkakasama kami na every time na free, bonding alam na pagka-pasok namin or pagka-enter namin ng school year na yun is magiging adjustment din talaga yun, no? Na like, may like, other problem pa is ilan lang kaming may dalang tubig. And then, yung kabilang section is, dahil wala nga silang ka-close doon sa section nila, kakatok pa sila sa room namin para manghingi ng tubig. So, nakaka-stress talaga. Pero, though, ganun, no, na nagkakaroon kami ng away in between kasi may mangiiwan kapag nagsabi na sabay-sabay uuwi. But at the same time, no, it's normal sa friendship kasi yung away na yun eventually is maayos yun eh. Hindi naman siya away na magiging lamat sa friendship ninyo. It's just misunderstanding na kahit anong gawin natin, no, magkakaiba tayo ng ugali. But it's just how we accept our fate na magkakaibigan tayo. So, marami pa kaming challenges no na napagdaanan. Alam na nila yan kung nanonood man sila ngayon. But, though, kahit na maraming challenges na napagdaanan, no, I'm very thankful na hanggang dulo buo pa rin kami. So, like,
like yung mga invisible strings na meron kami, no? Gaya nga sa kanta ni Taylor Swift, no? Magandang makita na eventually habang tumatanda kami, yung friendship namin is like lumalaki ng lumalaki. So, yun, sa lahat ng nanonood, no, treasure yung friendship na meron kayo kasi it's just once in a lifetime and also masaya magkaroon ng kaibigan tinatakbuhan. Tama po ba, Ate Rhea? So, ayan. Yung mga friends talaga natin is yung second family natin sa mga buhay natin. Sila yung mga tao na one call away. Sometimes, kapag sila, may bakante sila. So, ayan. Yung pinaka-struggle talaga sa akin, sa amin magkakaibigan, is yung kapag may nagawang mali yung isa, tapos paano nyo bibigyan ng solusyon. So, ayun. Yung parang, let's say for example, nagkamali ako. Tapos, parang nahihirapan yung best friend ko na isabi sa akin na yung ginawa mo is mali para parang nasa point siya ng buhay niya na parang 50-50 yung decision niya na kung sasabihin niya ba, ipaprangka niya ba ako, kung na mali ba yan, ganyan, baka parang maiba ko ng pag-interpret. Pero, sabi nga ng sinabi natin kanina, yung totoong kaibigan mo is walang pinipiling yan kapag walang pinipiling emosyon yan kapag yung talagang yung lalabas sa yun sa niya yung iaasta niya, yan talaga ipapakita niya sa iyo, yung talagang totoong siya. Kasi hindi pinaplastic ng totoong kaibigan yung mga actions niya towards you. So ayun, naging siya, naging struggle kasi siya kasi kapag nagiging mali kasi kahit sa atin, ang hirap natin mag-accept ng kamalian, 'di ba? Honestly, kapag sa akin, kapag alam kong mali, parang ang hirap i-accept yung mga mali. Pero pag nandiyan yung friend mo na willing and very open na bigyan ka ng guidance sa mga ginawa mong kamalian, and sila parang hindi naman sa pinapamukha nila na mali ka. So ayun na parang para maging mulat ka sa mga ginawa mo at hindi mo na uulitin sa sunod. And na-appreciate ko yung mga taong ganyan kaysa sa iba mo na malalaman na, uy, ganito, ganyan. Parang ang pangit daw ng ginawa mo sa kanya kaysa sa mas na-appreciate ko yung mga taong ipapamukha nila sa iyo na mali yung ginawa mo kaysa sa magpaplastikan sila, 'di ba? Parang diyan mo nasusukat yung totoong pagkatao nila. And I believe sa quote na true friends really stays, 'di ba? Kahit despite sa mga ginawa naging naging misunderstanding ninyo noon, parang eventually yung kasi kapag nabigyan niyo ng solusyon, parang nagiging niyo na, parang naging topic na alala mo yung ginawa mong ganyan, parang ang tanga-tanga mo doon, tanga-tanga sa part na ganun, pero parang nagiging lang din bonding namin sa mga topic na kapag nauubusan na kami ng topic, yun, nagre-rewind kami, nagre-relapse kami sa mga ginawa namin before. And I am happy na yung mga taong ganyan is nandito pa talaga. Available pa sila. Yung mga ganyang tao. Kahit na sa world na full of hatred, nandyan yung mga taong handang sumuporta at magbigay at ilalaan yung full support nila sa'yo. Kahit sabihin natin yung mga hindi natin kadugo kasi yung iba nga kahit hindi natin kadugo, sila yung nagsisilbing karamay natin sa kahit anong problema na dating sa buhay natin. So ayun, lang, yung struggles talaga to sum it up, yung kapag nagkakamali yung isa sa amin, yung paano i-deliver yung thought mo, yung insight para hindi siya maging misunderstanding nyo. And especially yung emotion natin, huwag tayong magpapadala sa emotion natin na bakit niya sinabihan ako ng ganyan, bakit hindi niya na ba ako friend, ganon. So let's just be open-minded and let's just understand each, and kasi walang problema na hindi nasusolusyon.
Ayun, thank you so much, Rhea, 'no. Tama 'no, walang problema na hindi nasosolusyonan 'no, nawala ako kanina 'no, kasi hay naku, napakahirap ng ano, signal, charot lang, oo. So, ayun talagang gano'n talaga sa buhay na may mga challenges. Pero in fairness sa binanggit niyo kanina paano niyo yun na-overcome, paano niyo yun nalampasan by your own kumbaga, dalawang thought na yung binigay niyo sa atin 'no. Dalawang thought na gagawin niyo na ibigay natin sa ating mga viewers. Ano yung mga challenges and paano natin napanatili o mapanatili yung friendship. So, napakaganda ng mga gano'ng mga segments 'no, na talagang we can handle our friendships despite the challenges. Kasi kumbaga yung challenges na kasi na yan, yan yung magpapatibay sa atin on how we how we maintain our friendship despite of those hindrance. Kasi talagang may mga gano'ng segment talaga sa buhay natin na hindi talaga naiiwasan. Pero sa amin ni Meryl parang wala pang gano'n, oo. 'No, so God be sana wala. 'No, so hi sa'yo Meryl 'no, sana nakikinig ka ngayon and we miss you kasi hindi lang kita friend kundi friend ka ng buong oo, tribute kay Meryl 'to ha. Ayan, kasi nga 'di ba na-mention niyo kanina 'no, yung challenges and paano to siya na-overcome. But ngayon naman 'no, parang isang ano, kanina nagtatawanan tayo ngayon parang isang madibdibang ano, tawag nito, madibdibang pagtatalakay, charot lang. 'No, so, paano nga ba? So, ano yung gusto niyong ibigay na mensahe sa inyong mga kaibigan, kung sino man yung mga tinuturing niyo na true friend, no, mga best friends in life ninyo. Parang natatawa si Elisha na parang excited siya. Oo, ayan. So, ayan, ano yung mga gusto niyong ibigay sa kanila na message, no? Na kung sakaling nanonood sila o kung hindi man, i-recommend nyo na sa kanila panoorin to. So, ano yung mga message na gusto niyo yung ibigay sa kanila, no? Para, kumbaga, ano yung mga nais mong ipahiwatig o sabihin sa kanya ngayong International Friendship Day. Ayan, dahil nga ang laki ng ngiti ni Elisha, so ikaw mauuna. Mm. Sige po. Marami akong kaibigan, pero meron akong circle of friends from elementary nga, na hanggang ngayon, friends ko pa rin. So, um, gusto ko lang sabihin na thank you kasi I'm very grateful na kahit, ano ba, kahit ako yung lumipat ng school, like, parang tatlo ata sila na nasa same school. Tas, ano, they still kept in touch sa akin na Mm. kinakamusta nila ako from time to time, yung gano'n. Like, natatouch ako kasi hindi nila ako kinakalimutan. Ako kasi yung ate ng friend group. Ako yung pinakamatanda dun eh. So, ayun, nakaka-touch talaga na naalala na pa rin nila ako. Tsaka ano, ang sabihin ko lang na kahit hindi tayo nag-uusap, alam ko di sila manonood nito eh, pero ayan, sabihin ko na din na Sige. kahit hindi na tayo nag-uusap masyado katulad ng grade 6 tayo, kahit Oo. magkakaibang school na tayo, I'm still and will still be your Ate Eli, and I'm here to listen to your problems. You can rant to me whenever. So, yun lang po. Mm. No, iyak na ba ako? Char. No? No, so ano, ay, oh my God, wag ka umiyak nito, Elisha. Makakala inaway ka namin. Ayan, so si Rhea kaya, oo, kasi magkasunod sila dito sa screen ko eh. No? Ano naman yung message na gusto mong sabihin sa mga friends mo ngayon? So ayun, very short message lang just to Oo. para hindi malito sa mga sasabihin ko. So ayun, marami akong friends, marami din akong mga best friends. Hindi natin sabihin isa lang. Marami Oo. tayong ano tayo no, yung talagang free tayong gumawa ng mga bagay-bagay kapag kasama natin sila. So ayun, yung very thought na mensahe ko is ano, let us continue ano na umpisahan natin. Wag natin wag nating hayaan no na may mga bagay na maliliit na bagay na magiging mitsa ng pagiging ano natin. So hindi lang naman yung mga happy moments, yung kapag may friend na, hindi lang mga happy moments yan. Maraming mga ano yan, mas marami pang ano mas marami pang mga downfall moments. At mas magkakasama tayo. Uy, magkakasama Mm. tayo. And sa
ibang landas yung tinatahak natin sa future na kapag may mga may kanya-kanyang pamilya na tayo, huwag natin kakalimutan yung friendship natin na nabuo ngayon. And yun, maraming salamat. Hindi natin kakalimutan magpasalamat sa kanila kasi kahit papaano na saan yung kalungkutan na nadarama natin, di ba? Sometimes sila yung nag-cheer up sa atin. Laban dahil laban dong ganun. Thank you. Ayan, nakauwi ka na si tawag nito si Rhea, nakauwi siya kanina. Ewan ko, Rhea, kung kaibigan mo ba talaga yan o kaibigan? Joke! Hindi, joke lang, no? So, ayan, si Martina kaya, no? Gusto natin marinig yung message si Martina. Joke lang yung Rhea. Siguro po, to my 7 best friends. So, medyo mahaba-haba ito. To my 7 best friends, 7 twin flames. And siguro, kino-consider ko din silang soulmate ko. So, I hope na even though sabi nila na time will break us apart, I hope na the time naman will make us more stronger, na kahit big friend group tayo is we will make them realize na masaya din na magkaroon ng big circle of friends. And also thank you for being by my side, boosting my confidence na laging gawin yung mga bagay. So to my best friend since kinder, so I hope na maging malaman mo or ma-find mo kung ano nga ba talaga, kung sino ka nga ba talaga para sa sarili mo. And don't let them na realize sa'yo na or turuan ka kung sino ka nga ba talaga or ano ka bilang tao. Na I hope na mahanap mo kung sino ka talaga, even though magulo yung mundo. To my best friend since grade 7, yung akala kong hindi ko magiging kaibigan, but though eventually siya na yung pinagkakatiwalaan ko ngayon. Bawas-bawasan yung pagpupuyat kasi magpapasok ka na, and also bawas-bawasan yung screen time kasi nagpapataasan na tayo ng grado sa mata. And also siguro mas maging magtiwala ka sa sarili mo kasi even though marami silang masasabi sa'yo, ikaw lang naman yung makakakilala sa sarili mo. Sa dalawa kong best friend na laging trip magpagupit kahit wala namang dahilan, lagi yung tatandaan na I am always at your side, na kahit minsan mahirap yung lessons, I can always help you and give my hand para syempre maintindihan yung mga lessons kasi yun nga, we're friend. And also kahit na nasa down moments kayo ng buhay nyo, nandito lang kami na mas mga nakakatanda sa iyo. Sa isa kong pang friend na laging mahilig mag-coke, bawas-bawas na. So, tama na sa kakainom, kahit malungkot ang buhay, wag tutungga ng 1 litrong coke. And then for my best friend since grade 4, my OG friend, kahit na lagi tayong nag-aaway nung grade 4, lagi mong tatandaan na ako yung makakaintindi sa'yo kasi kahit anong sabihin nila na ano ka bilang tao, nakikilala kita. Though minsan hindi mo kasi sila like ina-approach in a good way. I know na mabait ka inside and they just don't know who you are. So sa 7 friends ko, I hope we all stay, na even though time will make us apart, and also makita natin kung ano nga ba yung mga bagay na kailangan pa nating ma-discover. I hope na eventually mag-grow tayo ng sama-sama, and also maipakita natin sa isa't isa na masayang magkaroon ng kaibigan for a lifetime. Yan lang po kuya. Ayun, no? Parang, ewan ko ba, Martina, parang sobra sa 7 at yung minention mo. Hindi, joke lang. Parang 7 friends representing 7 wonders of the world. Parang ganyan naisip ko, no? Parang daming friends, parang sobra to sa 7. So, ganun pa man, no? So, ang ganda ng message, no? Hindi ko lang nabilang, sorry. Pero
feeling ko talagang 7 yun. No, si Roger naman kaya, ano naman kaya yung magiging message ni Roger dun sa dun sa tatlo niyang friend nga minention niya kanina. Go ahead, Roger. So ayun nga, doon na sa apat, masasabi ko lang sa kanila, thank you kasi kahit magkakaiba yung lahi namin, ibig sabihin, magkakaiba yung landas pala na tinahak namin. Kumbaga, sila talaga yung, para kami magkakaiba talagang lahi kasi iba-iba yung ugali, iba-iba yung tinahak na pero isa lang Oo. din yung, isa lang din yung gusto namin yung, yung mapabuti yung isa't isa. Mm. So ayun, Parang naiiyak ka, Roger. Go. hindi ako naiiyak kasi baka tatawanan na ng mga mamaya. Sorry nila pag napanood nila to. So sabi sa inyo, pagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Mhm. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi nila na na hindi mo yan kaya. Kaya mo yan. Dahil sabi mo sa sarili mo, kaya mo yan. Kasi ikaw Oo. mismo nakatuklas yung sa sarili mo. Andito lang ako sa inyo. Kung lang yung teacher nyo na magtuturo sa mga magiging anak nyo. Yun lang. At pagpatuloy, yung isa naman na nag-aaral sa Lyceum, pagpapatuloy mo yung pag-aaral mo ng criminology na sana balang araw maging mabuti kang pulis. At yung dalawa namang magkasama palagi sa shop, Oo. makukuha nyo yung pangarap nyong motor na maganda. Yung lumilipad kahit walang gulong. Yun lang. Pagpatuloy nyo lang ginagawa nyo. Oo. Sana yung isang kaibigan ko makaisip ka ng mag-aral at andito lang naman kami kahit mahuli ka man or mauna kami sa yung mapagtapos, kaibigan ka pa rin namin. Ikaw pa rin yung madalas namin inaasar kasi yun lang hindi ko na sabihin dito kasi baka mamaya sabihin nun. Ano Oo. naman yung mga chinitis mo sa live. Ano lang. Alam mo sasabi ko, doon sa mga nanonood pala, wag niyo nang piliin yung mga kaibigan nyo. Kumbaga, yung kaibigan dapat na nakakatulong sa inyo, yung Oo. may benefits kayo at may benefits sila sa inyo. Yun lang. Ayun, nakakala ko tuloy mag-uusap kayo kung kailan naman yung competition ng para may napag-inom ng kape. Nakikinig ko na. Joke lang yun, by Sabi the kasi way. nila, wag daw muna Oo, kasi nga nakakaano yan siya. No? Pag tumataas yung acidic nito, ewan ko ba. So, ayun. Ay, ako na naman. So, it's my turn. No, tama yung sabi ni Roger na parang true friends couldn't let me down, no, na hindi naman kasi buhay na, hindi siya parang karera, no, kailangan natin makipag-unahan, kailangan makasabay tayo palagi, but in the end, whoever you are, wherever you came from, if they are true to you, of course, they will accept you. Ganun yung life, no? So, ako na naman. Ayan. So, for me, I have of course, sinong unahin ko? Of course, my LSD Sayas family, no? Yung mga taga-college, yung mga students sa college namin, no? So, thank you so much. I know you expect a lot on me, especially during election, no? Because you expect na I will run in the highest position. But despite of that, hindi ko ginawa since I have also to choose my passion, of course, my dream as well. So, I remain in our kumbaga nagstay ako sa college natin just to enjoy my one term, no, as your ate because talagang sa college kasi namin, mostly nadaanan ko, they always call me ate, ganon, ate ko, ate. So, your ate is here, ganon. So, ayun, yung parang tinuring ko na rin sila as my as my younger sister, younger brother, ganon. So, thank you so much, no, for supporting me and of course, kahit hindi ko man na-reach yung expectation nyo, but at least, para magkakasama pa rin tayo in my last term as, of course, as a student leader sa ating university. Parang nawala si Kuya Akim. Pero mamaya na. Feel ko talaga mahinat yung signal sa hanap. Marami na siyang sinasabi siguro dun sa kanila. Kuya Akim. Yeah. Ayun. So marami tayong nabanggit, no, patungkol sa mga friends natin na talaga nag-i-impluwensya kung sino at ano ang mga dapat gawin natin bilang mga kaibigan nila. So
despite sa mga challenges, yung kanina, ano yung mga struggles, syempre, hindi natin maiiwasan na think, no, isipin yung the bigger picture na dapat na ginagampanan natin. And yung vision na yung makasama natin sila in the future, maging makaramay natin sa mga problema natin at sometimes din tinuturing natin silang mga parte ng ating pamilya, di ba? So, ako ay nagpapasalamat sa mga kasamahan natin ngayon. Kahit na si Kuya Akim, tuluyang nawala na si Kuya Akim. So, ngayon, I will give the floor to Martina to summarize and give the synthesis of our topic, climate that is happening. You, Ate Rhea, no? So, kay Kuya Akim, if makakabalik ka pa, you can continue your message later. So, to wrap up our episode for today, no? We've para sa topic natin, and also siguro to summarize, synthesize, or Oo. to wrap up this episode, no, is sabi nga nila, we are born different from each other. Like, we are unique on our own ways. Iba-iba tayo ng traits, iba-iba tayo Oo. ng paniniwala, iba-iba tayo ng point of view. So, for today, siguro ang masasabi natin is friendship is one of the number one na nagbibigay sa atin ng lakas para makapag-continue, no, every day. And also, friendship, sabi nga natin, sabi ni Ate Rhea, and ng lahat, which we all agree, friendship, hindi natin yan hinahanap. It will eventually go on to our life, no? So, Ayan, nawala ata si Martina. so, Ayan, yun. nagbabalik. So, Continue, Martina. siguro din for this episode, we've learned, no, na even though marami tayong challenges na kinakaharap kasama yung friend natin, syempre, no, there is always a solution sa mga challenges at problemang kinakaharap natin. Hindi yan all through our lifetime. But sabi nga nila, one rule in friendship, never tolerate your friend. Mistake is mistake, and what is wrong is always wrong. So, tolerating your friends, kasi even though na yes, hindi ka nga nagsalita behind their back or upfront them, pero parang sinisira mo na rin yung friendship and tiwala niya sa isa't isa. Na tolerating them also gives a chance na magkaroon kayo ng parang gap in between each other. Yun yung number one rule na laging sinasabi, no, na kahit na magkaroon man ng mali, is nandito pa rin naman tayo para tanggapin. Yes, we correct them, pero nandun din tayo para maintindihan nila kung bakit nga ba kailangan nating i-correct yung mga bagay na ginagawa nila. And also, for this episode, is we've talked about din na yung kahalagahan ng friendship. And also, we've shared different thoughts about our friendship. So, siguro now, to make it shorter, this International Friendship Day, I hope everyone who watches us is magbigay ng importance. Kasi yung friends natin, yan din yung isa sa mga emotional and moral support sa atin na kahit na magkaroon tayo or magkahiwa-hiwalay man tayo in the future, let us always remember the bond that we share with each other. Kasi yun yung mga bagay na dapat kinikip. So, yun lang, no, to wrap up our episode for today. Ikaw na po, Kuya Aki. Ayan, no? So, announcement tayo, no, for today's video. Pasensya na napataya, na ano kanina parang nagka-something no yung cellphone ko. So, pero i-continue ko yung speech ko. Hindi pwede yun. No? So, ayun, announce. So, ang Kalambag po ay laging napapanood po of course, every Saturday po yan, regular na po yan. 1 to 2 p.m. din po yan. As well as, meron din po tayo mamayang 7 to 8 p.m. din po, no? Senior City, it's a lifelong learning po
kung paano magpahaba ng buhay, no? Na talagang kailangan nating lahat. No? So, mapapanood siya, Senior City po, mamaya po, no? Every Saturday din po sila, 7 to 8 p.m. po. And every Wednesday din po, para magkaroon tayo ng mas inklusibong lipunan, no? Meron din po tayong inclination or inclusion na, no? Every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. din po yan, no? At wag niyo pong kakalimutan, no? I-like and like and subscribe po the official YouTube page po ng Inat Philippines, as well as mapapanood din po ang episode na to sa YouTube page po ng Inat Philippines. And of course, don't forget to like and follow the official Facebook page of Inat Philippines, as well as the Kalambag, the Inclination, and the Senior City. No? Lagi niyo po abangan po ang aming mga programa po sa Inat Philippines. No? Nang sa ganun ay, of course, lagi kayo makasabay at possible, pwede rin po kayo maka-avail sa ilang mga activities po ng Inat Philippines, no? To continue my speech kanina, hindi pwedeng di yan matapos. No? So, extend ko lang yung yung gratitude or yung yung message ko sa my friends, no? Of course, no, to my LS Gisayas, no, yung bagong tahanan ko ngayon, no, sa studentry ng aming university. Thank you so much, no. I hope na despite na super busy natin this August and September dahil ang daming activities. But alam kong tatawanan lang din natin yan, no? Kasi nga puro tayo masayahin doon, and I'm so glad na, of course, you accept me as part of the family and as well as to have more memories with you. And of course, to my beloved Meryl, no? Nasa siya ngayon, parang nasa Cebu siya ngayon to take her OJT, no? So, mag-ingat ka dyan palagi tayo, and sana pagbalik dito sa Kinatawan, mag-bonding naman tayo, no, with Ma'am Naima. Kasi na-miss ko yun, yung kaming tatlo ni Ma'am Naima at saka ni Meryl. And of course, si Mami Naima namin, no, na ngayon namin na siya. Ma'am Naima, no, so thank you so much, no, na for the guidance that you have given to me and Meryl, and currently nandito pa rin po kami, and hopefully, no, if magkaroon tayo ng free time is schedulean natin, no, mag-meet up tayo. So thank you so much din sa, of course, may mga childhood friends ako, may mga classmates. Thank you so much sa 4 years natin pagsasama, no, in our university. And kasi ngayon ata, no, hindi na kami magsasama sa isang classroom kasi nga focus na namin is yung thesis namin at saka yung FS or yung field study namin. So I'm so thankful sa kanila na nakasama ko sila, no, for better and for worse. Thank you so much. And of course, no, sana tuloy-tuloy tayo, sabay-sabay tayong nag-graduate this school year. No, so ayan, maraming salamat, no, sa lahat na nakibahagi sa amin sa Inat Philippines, no, sa lahat ng sumusuporta ng Kalambag, ng Inat Philippines, no? Of course, yung ating mga board of directors, no, ng Inat Philippines, sila Miss Chat, no? Mga secretariat din, of course. We have Daryl and Sir JP. Thank you so much. At sa lahat na sumusubaybay po ng Kalambag, thank you po pagmamahal sa amin. Wala po kami kung wala din po kayo. So, ayan, muli po, ako po ang inyong lingkod, si Kuya Akim, kasama si Elisha. Kaway-kaway kayo dyan. Rhea, Roger, and Martina. Ayan, smile. Ayan, no, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Happy weekend to each and everyone. No, God bless us all. At ito ang Kalambag. Ayan, see you next week, and God bless us all.